biyaya lamang sa kanyang anak na minamahal, tuwirang ilaga sa lupa ang sinimulan. Kaya't ibinaba sa inyo sa lupa upang magpasilay ng katapatan at tuwirang katotohanan. Sinimulan sa salita, inangkupan ng gawa, binahagi sa lupa, tinupad na tuwiran. Sinidla ng mga katauhan na unang pinatupad na tuwiran, layon sa sanlibutan. At doon ay naganap ang kamatayan, subalit ang gawa't salita kailanman ay hindi mamamatay sa ibabaw ng lupa. Iyan ang patotoo ko sa lahat ng tao, mamatay man ang taong ginamit ng Ama ko. Mula pa sa Adan, natawag ninyo, Ebang iniangkop upang maging kabiyak, hanggang sa saling lahi ng mula kay Abraham at sa ninuno nyo, David itong naturingan. Magpahanggang ngayon sa larangan ng kabanalan, sa mabuting kaukulang, walang taong gumaganap, kundi ginagamit ang katauhan. Espiritu Santo, siyang tuwirang sumasainyo, upang tuparin ang salita ng Ama at ang gawa sa ibabaw ng lupa ay di maparam kailanman, sapagkat ang simula maging ang inyong wakas, tanging Ama lamang siyang marapat alayan. Amang sa inyo'y nagbigay ng buhay at karapatang masilayan nyo ang ibabaw ng lupa, maging ang liwanag pagkatapos ng magdamag, upang ipasilay sa inyo ang aking pahayag. Ang nabuhay sa dilim kong masisilayan, ang liwanag na taglay, makakawala sa kadiliman. At ang patuloy na nananahan sa walang kabuluhan, ay di niya makakamtan ang mabuti kong katwiran. Kaya't pinapatay laman ninyong taglay at binubuhay espiritong mainam. O taong aking mga mahal, kayo'y magnilay, magbulay, magtanto na tuwiran. Sinong gaganap nito na babaeng lampalampa? Subalit pinatatag ko, pinatapang kong totoo, maiksi man ang sukat, aking pinatangka. Sa aking kabanalan, siyang sayo'y naghahayag. O taong may buhay sa lupang ibabaw, magbulay, magnilay na tuwiran, magtanto, mag-isip, o taong may sentido kumon, upang mawari nyo mahal na mahal ko,
kayo ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran. Ephata, mabuksan kayo tao, nang mawawaan nyo ang binaybay ko sa inyo. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Buhay po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Kung ganang pagkatao, paano mo tutuparin ang kalooban ng Ama? Kung ganang katauhan mong iiral sa puso mo, sa damdamin na tinataglay mo. Kung ganang pag-iisip mo na natural na pagkatao, ang iiral sa iyo, paano mo masasambit ang kabanalan ko? Paano mo matututunan ang mga aral ko? Paano mo magagawa ang mabuting layon ko? Kaya't talikdan mo tao, ganang yung katauhan. Nang masurit matanto mo, mawaring ay ako. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Alalaong baga, ang tao, ang alam niyang labanan ay ang may laban sa kanya. Subalit, ang pinakamatapang sa inyo'y walang bakalalaban ni numan. At walang matapang na tao maliban ng Ama, sapagkat hindi siya tao, siya'y Diyos na totoo. Nekarameneyahanam, ano man ang tapang ng tao'y may hangganan, ano man ang talino ng tao'y may hangganan, ano man ang kakayahan ng tao'y may hangganan, ano man ang buhay ng tao'y may wakas, ano mang yaman ay maiiwan, subalit ang tataglayin ng taong nakipagtotohanan, espiritu, kaluluwang, kasamang mabuhay. Sa kalooban ng Ama, sa kaharian niya, mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ganang kuntsing hindi ito ituturan. Ganang kuntsing walang talinong ito'y isambit sa inyong harapan. Ganang hindi niya nabatid kung anong kanyang tinuran. Ganang ako ang nagluwal. Nekarameneyahanam, kaya't kung sino sa inyong may talinong kabanalan, batid ang aking idinatal. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama, napakadakila po niya. Kala kasi ng tao kumisan ay ginagawa mo yung aksyon. Para kang stuntman na lulundag, ano? Para kang isang dramatic actress na iiyak, tatawa, tapos magagalit. Oh, walang bayad dito kaya hindi ka pwedeng mag-artista. Wala kang dapat gawin kundi magpakatotoo ka. Buhay ba ang Diyos? Kaya kapag ang tao'y nakipagtotoo, bago niya sabihin, pagkakaisi-isipin, pakakaisi-isipin, pakakaisip-isipin. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mapalad ang tao na patuloy na hinahango ng Espiritu Santo, na patuloy na tinatanglawan, na patuloy na inaangat ang mabuti sa kanya at pinapatay ang masamang nasa kanya. Subalit ang taong walang pangunawa, hindi makatanggap, hindi makaunawa. Buhay ba nga, Ma? Kaya dapat manalangin kayo sa tuwina, yung
panalangin wala kayong hinihingi, kundi panalangin nagpupurit, nagpapasalamat, sapagkat sa paghingi, kaya ka lang nanalangin doon sa hinihingi mo. Subalit doon sa nagpupurik at nagpapasalamat, nararamdaman mo't kinikilala at hinahanap mo't inaalayan mong ama mo. Buhay ba ang ama? Kaya, kung patuloy kang lumalapit na walang hinihingi, ang di mo hinihingi, binibigay sa iyo. Kaya, yaon ang tinatawag na ang anak kong nagpakatotoo at dinilimot ako. Akong naghari sa buhay niya, pinagalak ko siya. Buhay ba nga ma? Mga minamahal, katotohanan ng sakit tinuturan, magnilay, magbulay kayo ng tuwiran. Kung kapwa mo lingkod na mali at baluktot ang katwiran, siyang iyong sasandigan para lamang sumikat ang pangalan at pangangalandakan mo'y mabuti mong ginampanan, hindi ka matutungo sa aking kaharian. Yan ang maliwanag na tinuran, mga mahal. Kaya nga, ang huwad na propeta, kailan may hindi ama ang kasama. Ang totoong propeta, ang nilalahad ay pawang katotohanan at hindi kinakatakutan ng sinuman. Sapagkat ang katotohanan ang ginagampanan, kaya't katawan ay hindi siya lang. Buhay ba nga ma? Katotohanan ng sakit tinuturan, mga minamahal, ang amay di kumakain kahit anuman, kaya't di mo maaring alayan ang pagkain mong nilalang. Ang amay walang pambili na maaring bilin mo ang para makasasaya sa kanya, kundi ang makasasaya at makaliligay sa kanya. Anak, magpakatotoo ka. Buhay ba nga ma? Maliwanag na tinuran, aanhin ko ang templong mainam, ginto man ang palibot niyan, kung ang nakatahan na may burak ang mga laman. Nanaisin ko pa ang isang barong-barong natatahanan, kung ang kasiyahan at kapayapaan ay naroroon naman. Kaya hindi sa dambanang mainam nananahan ang espiritong banal, kundi mainam na mainam kung mabubuting naroroon nananahan ay kabanalan. Subalit hindi doon nasusukat ang tuwirang kabanalan na taglay ay mainam sa pananaw ng nilalang. Kaya pagandahin mo man ang pagandahin ang dambana, kung ang nananahan ay wala sa katotohanan, walang silbi, mga mahal. Kailangan ang templo ninyong tatahanan ng Espiritu, siyang pagandahin ninyo, siyang linisan ninyo, siyang pabutihin ninyo, yaon ay ang katawan nyo. Mga mahal, pakatandaan ninyo, hindi nananahan sa magagarang dambana, subalit ang magkakasama ay lihis at lisya, ang Espiritong Banal. Kaya nga, nais nyo bang kayo ay magalakang ama't malugod sa inyo? Ang pakalinisin nyo'y damdamin nyo, ang pakatanggapin nyo'y siya, wag ang kung ano at sino. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam, ang makatotohanan, nakaunawa sa tinuran ko. O tao, kailan ninyo mawawawaan ang layon ko sa mundo? Kailan ninyo makikita pawang totoo ko? Taglay na layon kong ibahagi sa inyo, upang matanto nyo na di tao ako, tulad nyong may buto. Suriin nyo ang bawat araw kong binabahagi sa inyo, sa mga salita kong
ginamit ko ay tao upang mawari-wari nyo na kung paano ay nagluwal ako at nagdatal ng wika ko bilang pahayag ko. O taong may sentido na matalino sa palagay mo, kung tuwirang ako'y sa'yo, mawawawaan ang salita ko. Di ganang tao pinagmulan at sinambit sa inyong harapan, pagkat hindi niya ito kaya. Saan niya huhuguting sulok ng isipan at sinong sa kanya'y magkaratal? Kung tuwirang siya lamang may nasang ito'y gawin. Kaya't kung kayo'y nakanamnam, sa sinambit ko'y nakaramdam. Kung kayo ay sa akin, sa wika ko'y nakaalam. At kung kayo'y nakadama, damdamin nyo ay nagalak. Yamang ako ang tinanggap, ba't di man ninyo nakikitang ganap? Pagkat hindi sa patanaw, pang mata nyong ginagamit, pananaw nyong minumulat, doon ako naghahayag. Kundi sa inyong mga diwa at sa tenga nyong nakaririnig, doon ako marapat nyong tanggapin. Upang makapasok sa damdamin, puso nyong tumitibok, ang siyang makadama sa aking pagmamahal, at sa aking mga gawa'y makakilala, at di sa gawa niyong pakikilala. Bagko sa aking mga inunang halimbawa sa madla, upang inyong mawawaan ang sakit tinuturan. Iwaksin nyo ang sarili nyo, itakwil nyo ang laman nyo. Doon ay mapapakilala kong wagas tapat ako sa inyo, na ako'y banal na di tao. Subalit gumamit ng katulad nyong may bibig sentido, upang italakot maluwal sa inyo ang marapat magtilay ka. Pag nilayan mo tao ang sinambit ko. Huwag niyong linlangin ang aking espiritu, tao sa mundo. Huwag niyong linlangin ang salita ko, taong mapanlinlang sa tao. Hindi kailanman mangingibabaw ang totoo sa hindi dapat. Kaya tao, ikaw ay malugmo sa iyong pagkatao. Mabuhay ang aking espiritu. Ang tumanggap ay nakagdama, ang may mata ay nagliwanag. Nabuksan ang diwa niya, naghari ang katotohanan, at ang buhay niya maiiba. Bilang tao. Sumainyo ang kapayapaan
pagharian kayo ng tuwiran, aking mga mahal. Nagkaramaneyahanam, nagkaramaneyahanam, nagkaramaneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Ay, kahit po maghapon na lang akong ganito'y ng Panginoon, mas gusto ko pa eh. Kahit magdamag na hindi niya ako patulugin, masarap eh. Kaya kung nalalaman nyo lamang po ang nararamdaman ng magpapakatuto at nagpakatuto, naku, sasabihin nyo talaga, sa'yo na yung lupa ko, hindi ko kailangan yan. Sa'yo na yan lahat. Basta ang Diyos lang mawala, wag mawala sa akin. Totoo po yan. Totoo po yan. Subalit dahil anak ka niya, tao pa na hindi pa naman patay, kaya lang ginagamit niya, hindi ka niya pababayang gutumin, magutom, at hubad, humarap sa kapwa nila lang. Buhay ba ang Ama? Kaya pakakainin ka niya, bubusugin ka pa. Dadamitan ka niya, hindi gunit-gunit, punit-punit, kundi kaaya-aya sa kanyang pananaw. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Narinig nyo na po ba ang katotohanan? Salamat po. Kaya, pag nagpupumiglas na yung anak mo, sasabihin ng Ama, anak, wag mo na. Pag bumubuka na yung kwelyo mo, at sinasabi ng Ama titikumin ko ba? Wala pa sa araw yan, wala pa sa araw. Kaya niyang gawin yon. Pag may takot ka't di naniniwala at nagtitiwala sa kanya, sige, bumuka ka na, sabi niya. Buhay ba ang Diyos? Pag natatakot ka't di mo alam ang ginagawa mo, sige, lumabas ka na. Nakikipag-unahan ka sa akin, di bala ka. Buhay ba ang Ama? Kaya, alam niyo po, ganyan ang tao. Subalit, sadyang hindi po natin alam yan, kundi po natin matututunan. Kaya po tayo'y tinuturuan ng Panginoon. Ano po? Ngayon, kung tinuturuan ka't matigas pa ang ulo mo, paano mong matutupad dyan? Paano mong masusunod dyan? Ang nangingibabaw ay pagkatao mo. Kailangan, alam niyo po, ang taong matigas ang ulo at ang taong matigas ang kalooban, hindi naman siya yun eh. Kaya pilit na pinapatay ng Ama yung nasa kanya at pinalalayas. Minamahal mo. Kaya hanggang pagsawaan ka, pababayaan ka na, pati kasama mo siya. Doon kayong, kung ilan yung umalipin sa'yo, sama-sama kayo sa impyerno, magkakasabay kayo. Pag namatay ang katawan mo, kasama mo rin yun sa impyerno. Tama po ba? Subalit, pag pinahintulutan mong mamatay yung nasa pagkatao mo, namatay yun, ikaw na buhay. Buhay ba ang Ama? Sino po ba yung pinapatay niya na yun? Sino? Sino? Yung umaalipin? Sa iyo. Kaya, ba't ka nagpapaalipin? Magpalaya ka. Pag inaalipin ka na, pag pinapasok ka niya, umalis ka, hindi kita kailangan. Mas kailangan ko si Jesus. At sasabihin mo, Ave Maria Purisima, nang hindi makapasok ng totoo. Hindi eh. Pinasok na muna ang katawan mo, tinanggap mo muna siya, bago ka. Nanlata ka na. Tsaka ka pa sasabing, Panginoon, saklolohan mo ka. Matalino ka ba niyan? Hindi. Kung tunay kang matalino, unahin mo na ang pagsambit sa Ama. Ave Maria Purisima, Espiritu'y sasayo na, bago ka pagapi sa papasok sa iyo. Ano? Tama ba? Totoo ba? Totoo ba? Wala yatang may tenga. Amen po ba? Ayan.
Aba, subukan nyo nga po akong pasigawin ng nag-iisa. Tingnan nyo kung di ako mamalat. O dili kaya ay subukan nyo nga makipag-usap sa akin ng mga 3 oras man lang kung pagbatahan kita. Nako, siguro kung makakayaman sa ating dalawa ay pagbabatahan kita, no? Subalit kung walang kakwenta-kwenta, nako po, uwi ka na lang sa inyo at ako'y matutulog. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Buhay nga ba ang ama? Yan, mga mahal, ang dapat gawin. Salamat po sa ama. Salamat. Ang sabi nga po, habang ako ay naliligo, anak, pag nilayan mo, ano man kang dami ng sabon, araw-araw ginagamit yan, bumubula, binabanlawan, nauubos. Ano man ang karunungan, hindi maaring manahan sa buong buhay ng tao. Pagdatal ng tumanda siya, ang karunungang natanggap niya, malilimot niya rin ito, hindi lahat ay nakatala na. Walang tumanda kaanak na katulad ng isip niya nung mabata-bata pa siya. At tandaan mo rin, anak, ito, papalit-palit lang ang tao sa mundo at papalit-palit din ang kabuhayan sa mundo. Ang kayamanan ni Solomon ay wala na rin sa lahi niyang pinagmulan. Nangagkalat na sa ibabaw ng lupa, anak. Yung apo ni Solomon ay apo na rin ngayon. Nagkawatak-watak ng yaman nila. Kaya wag sabihin ng tao pag-iimpukan niya ang kanyang pamilya hanggang kaapu-apuhan. Kung di ko na naisinanak, yung kaapu-apuhan niya, lupad, mahirap. Mayroon namang tao. Kaya ako nagsikap kasi ng panahon ekang mahirap kami yung kamag-anak ko, hindi man ako pinautang. Kaya nang ako ay umaman, talagang pinagsikap ko. Masakit pala sa kalooban niya yung hindi siya pinahiram ng kanyang kamag-anak. Ba't yung kamag-anak niya ngayon di niya pagbigyan? Sige po, pag-aralan ninyo. Ba't masakit pala yung ginawa niya ng kamag-anak ng tinatawag? Ba't ngayon, nang magkaroon siya rin ayaw pagbigyan ng kamag-anak? Ganun din ang damdamin nung ayaw niyang pagbigyan. Kaya sa pagdatal ng takdat na pihit ang panahon, lahat ng mapagmapuri, lahat ng matarik, lahat ng mataas, mapagmagaling sa sarili, mamamatay din. Subalit ang totoong salita ng Ama, ang totoong gawa niya, walang mamamatay kailanman. Pakatandaan nyo iyan. Ang aking tinutura na yang nasisilayan lamang sa sanlibutan. Tandaan ninyo, ang bawat ginagamit, pinahahayo kung saan dako pahahayo, subalit hindi tao ang humahayo, kundi ang salita ang hinahayo. Buhay ba ang Ama? Kaya hindi rin maaring sambitin ng hinayo ang kagalingan niya. Ang ilahad mo'y kagalingan ng humayo na ginamit ang katawang lupa mo. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, malalim ang karunungan ng Ama. Kung ikay nasa isang baitang pa, marami ka pang hahakbangin. Kung ikay nasa 10 baitang na, marami ka pang hahakbangin. Kung ikay nasa 20 hakbang na, marami ka pang hahakbangin. Hanggang sa mamatay ka, hindi ka maubusan ng karunungang kakamtan kung hahanapin mo lamang. Kaya, huwag magkampante at makontento sa kaunting karunungan. Magbungkal kayo ng magbungkal ng lumalim. At ang pagbubungkal naman, kung mababaw pa lamang, hindi nyo makikita ang kalinawan. Sa kalaliman, doon nyo makikita ang tunay na linaw. At wagas na kaliwanagan. Buhay ba ang Ama?
Suriin ninyo ang sinasambit ni Kunching. Kung ganang Kunching ay mailuluwal. Sambitin nyo sa sarili nyo. Pag nilayan sa isip nyo, kung ganang Kunching, batid niya ito. Katalino naman ni Kunching. Kahanga-hanga siya, di baga? Subalit hindi siya ang may karunungan, kaya ang ama ang kahanga-hanga. Buhay ba ang ama? Kaya sa tuwina, ang parangal, ang papuri at karangalan ay sama. Binabahagi lamang sa inyo ang katalinuhan niya. Kaya tao ng panahon ni Sikyas, pinagmagaling pinagyabang niya lahat ang kanyang kayamanan. Sa bumisita, binuksan niya lahat ang kanyang bodega, ang kanyang mga sisidlan. Sinabi ng ama kay Isayas, tandaan mo, Isayas, sabihin mo, sambitin mo, ituran mo kay Ezekias, daratalang takda, magkakawatak-watak ang yaman niya. At yan ang magaganap sa ibabaw ng lupa sa taong mapagmagaling sa sarili. Mga mahal, katotohanan ng tinuturan, kung maaari nga, yung sisidlan mo bayan mo, ikaw na lang nakakakita. Yung pera mo, tinatago mo, di mo pinababatid. Pero yung nasa sayo, nilalathala mo, hindi tama yun. Hindi aayon ang ama doon. Tama baga? Mga mahal, yan ang pakatanda ninyo. Diba, may hikaw ka, kaya mo sinuot, pinagmagaling mo, nang hindi napapansin ng kapwa mo, sabi mo, may snat ka mamaya. May kwintas ka. Nang di nakikita, gusto mo yung mapakita mo sa kapwa, pinagyayabang mo, nilabas mo, at sabi mo, mapapatid dyan, mawawala. May bracelet ka, nang hindi napapansin, sinabi mo. Kunwari, nangangati ka. Hindi ka na mararagdagan yan. Pakatandaan po ninyo, mga mahal, lahat ng pinagyayabang ng tao mawawala. Subalit ang ipangalandakan mong mabuting balita, hindi sa'yo mawawala. Buhay ba ang ama? Kaya nga, ang sa iyo lamang ipagkarangal ang kaloob ng ama na ikaw ay mabuting tao. Subalit, patotohanan mo, sapagkat sinusuri bawat puso, hindi sa bibig at sa gawa. Sapagkat kahit ang masama, nakakagawa ng mabuti sa kapwa. Kaya dito, tinatarok ng ama ang tao. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ay, Diyos ko, tama ko. Buhay nga po bang Diyos? Napakabuti ng Ama. Kaya, pakinggan ninyo ang ayon kay Juan. Kinabukasan, minabuti ni Jesus na pumunta sa Galilee. Nakita niya si Felipe at sinabi rito, sumunod ka sa akin. Si Felipe, taga Betsaida, tulad ni Andres at Pedro. Hinanap ni Felipe si Nathaniel at sinabi rito, natagpuan namin si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose. Siya ang tinutukoy ni Moises sa kanyang sinulat sa kautusan at gayon din ang mga propeta. May magmumula bang mabuti sa Nazaret? Tanong ni Nathaniel. Sumagot si Felipe, halika't tingnan mo. Nang malapit na si Nathaniel ay sinabi ni Jesus, masdan ninyo ang isang tunay na Israelita, siya'y hindi magdaraya. Tinanong siya ni Nathaniel,
ni Nathaniel, "Paano ninyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka pa tawagin ni Felipe, nakita na kita, nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos." Rabay o Rabi, sabi sa Tagalog. Kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel. Wika ni Nathaniel. Sinabi ni Jesus, "Nananampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos?" Makakakita ka ng mga bagay na higit kaysa rito. At sinabi niya sa lahat, "Tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao." Ganyan ang tao. Mapapaniwalaan niya lang ang nagsasalita'y anak ng Diyos, hinirang ng Diyos, kapag may napatotoo sa sarili niya. Subalit habang wala pang patotoo, hindi niya pinakikinggan yung salitang totoo. Ang hinahanap niya, yung totoong mangyayari sa buhay niya. Ang nais naman ng Ama, makakilala ka muna, tumanggap sa Kanya, bago niya patutuhanan, buhay ang salita niya. Buhay ba ang Ama? Kaya't ang nananalig at tumatanggap sa salitang buhay na nabuhay sa kanyang sarili, mapapatutuhanan niyang kilala niya ang Ama niya. At mapapatutuhanan ng Ama niya na nakilala niya siya. Sapagkat yung binuhay pa lamang siya at humihinga, napatutuhanan ng may Diyos ng liwanag na siya. Bakit di niya yun nasuri? Sapagkat ang hinahanap niya yung gusto niya. Subalit yung buhay na pinahiram sa kanya dahil hindi niya gusto't mahirap siya, hindi niya nakikitang humihinga pa siya. Buhay ba ang Ama? O tao, yan ang tao, ang hinahanap niya yung gusto niya lang. Subalit yung ayaw niya, hindi niya gusto, ay di niya hahanapin. Kapag hindi niya gustong nakita niya, nagpupuyos damdamin niya, nagagalit siya. Yung gustong nakikita niya, tuwang-tuwa puso niya kahit galit ang Ama niya. Dapat ang isipin mo tao, ang matuwa ang Ama mo kahit ikaw ay hindi matutuwa sa ginagawa ng iyong kapwa. Sapagkat natuwa ang Ama mo sa mabuti mong ginawa, maliban na ikaw ay sakta ng kapwa mo, huwag ka munang salita ng salita ng hindi tama't masama para malugod ang Ama mo sa iyo at siya ang humatol sa taong masama. Buhay ba ang Ama? O tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Kaya't kung masusumpungan lamang ng tao ang tunay na Jesus ng buhay niya, ang tunay na espiritu sa katauhan niya, o tao, kay ligaya ninyo. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nagkarameneyahanam. Nagkarameneyahanam. Ang tao, maraming librong binibili. Yung mga hinahangahang hero. Gustong tularan si Rizal. Gustong tularan si Aquino. Gustong tularan si Osmeña. Gustong tularan si Bonifacio. Sabi ng Ama, pakinggan niyo mga anak niya. Anak, kahit ng panahon ni Abraham, panahon ni David, ni Isaac, ni Jacob, ni Moises, ni Solomon, ni Moises na inatasan sa lahat para mailahad ang 10 utos ko. Hindi nagkapare-pareho sila. Hindi sila nanggagaya at di manggagaya. Kung ano inatas ko at inutos ko sa kanila, yun ang kanila. Buhay ba ang Ama? Tao, yan ang pawang katotohanan. Sapagkat ang mga inatasan ko, iba't iba ang kaloob ko. Kaya hindi maaring tularan ang ginawa ni Moises, sapagkat kung ano ang kay Moises, sa kanya lang. Kung ano ang kay Jesus, na anak ko, sa kanya rin lamang. Subalit, ang aking salitang tutularan at wawangisan ng aking mabuting kalooban, magkakapantay-pantay. Buhay ba ang Ama?
katotohanan ng sakit tinuturan. Kaya nga, yaong taong walang malawak na pangunawa sa kakagaya niya'y nasisipayo at nalulugmok. Subalit ang taong malawak ang pangunawa na walang inaasahan kundi ang sakit kaloob, patuloy na tumitibay, dumudunong. O tao, yan ako bilang totoo. Sumaing paan, paghato ng tuwiran, kaya ang 12 apostol man ay di pare-parehas ang kanilang mga kinamtan. Di nagkakatulad at di magkakamukha ang kanilang sinapit ng buhay, maging takdang kamatayan. Yan ang pawang katotohanan, mga minamahal, ang marapat mong gawin, ang aking kabanalan, ang sa inyo ay tularan upang kabutihan, ang sa inyo ay makamtan na maghari sa katauhan. Pagkat ang isipan ninyo'y may kanya-kanyang lawak at haba na maaabot na salita. Ano man ang pag-aaral mo, maging talinong tinaglay mo, ang katulad sa kapwa mo'y di ganang matutularan mo. Pagkat sa daliri man di pare-parehas ang sukat, ang hubog, at ang lapad at bilog, maging ang guhit ay hindi pare-parehas, hindi diretso't liko-liko kung ano ang sayong kapwa, kundi ang katulad lamang ng tao sa kapwa niya ay ang ulo ninyo, bungo ang tawag ko tao, at ang utak din ninyo, hindi pare-parehas ito. Mayroong matibay marupok, may makitid at malawak. Mayroong kayong taglay na ugat sa inyong katawan, subalit di pantay din naman sa inyong lahat. Pagkat ang ugat na sukat ng isang taong matangkad, di tulad ng sukat ng isang taong pandak. Ano ngayon tao ang itatanong mong di tutugunin ko kung may karunungan ka sa larangan ng aking espiritu? Kaya't yan ang totoo, mga minamahal ko, magnilay, magbulay, magtanto nga kayo. Sino ang pinagmulan mong tinalikuran mo na magagawa mo ang katulad sa kaloob ko sa inyo? O tao, o tao, o tao, magnilay-nilay kayo. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Sa tinig man, hindi pare-parehas sa tao. May malamyos, may mabagsik, may malamlam. Tama baga? May sintunado, may mataas ang tinig, may mababa ang tinig, may magandang boses, may pangit at baluktot.
Ano ngayon ang itatanong nyo? Kaya't ang larangan ng kabanalan at pagpapakabanal ay di pag-uusapan ng salaping na turingan. Lalo't hindi pag-uusapan ng karunungan na panglupa lamang. Lalo't hindi pag-uusapan ang katalinuhan, sapagkat ang talinong panglupa ay di akma sa talinong pangkabanal. Mga mahal, yan ang pawang katotohanan. Kaya malaki ang agwat at pagkakaiba. Walang makapapantay sa Ama. Kaya't kung ang Ama ang sumasayo, masusuri ng aking espiritu. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal. Ne karameneyahanam, binigkas ko lamang sa bibig ng babaeng ito ang marapat na ituran ko tao. Subalit di ganang siya ang pinagmulan, kundi ang di nyo nasilayan. Mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal ko kayo. Tumitig ka. Mananalangin ka. Dalasan mo ang panalangin. Ha? Para lagi kang nakakangiti. Hindi yung buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga mahal. Sabi ng iba, Eka, tingnan mo naman Eka yung ugali nun. May espiritu siya niyan, ano? Tandaan po ninyo, pag hindi maganda at hindi mabuti ang ginagawa ng isang tao, tao siya. Kapag maganda at mabuti ang ginagawa niya at hindi pakitang tao, sa espiritu siya. Yan ang sinyalis eh. Kaya, kung ganito lang ang espiritu ng tao, ng kabutihan na nasa kanya at liwanag, masaka-saka lang yun. Para bang sumusuka, panandalian. Tapos titigil mo na susuka. Ganun lang yun. Pag half body lang, mahaba-haba ng konti dun sa sumuka ng 3. Subalit, pag mulaulong, gantalang pa ka ng espiritu'y sumasayo. Sabi ng kapwa mo, sabi ng kapwa mo, delat mo. Sabi ng kapwa mo, kinuha gamit mo. Nakatawa ka pa. Sapagkat, hindi mo yaon pinahahalagaan, sapagkat ang nasa sayo, hindi mahalaga sa kanyang bagay. Sapagkat ang lahat ng bagay ay sa kanya. Buhay ba ang Ama? O tao, nagninilay ba kayo? Nagbubulay ba kayo? Yan ang katotohanan. Sapagkat lahat ng bagay sa mundo ay yung nasa pagkatao mo, may-ari noon. Kaya ang puso mo, dahil hawak niya, ang isip mo, dahil kontrolado niya, sabi mo lang. Subalit, kung hanggang dito, espiritu mo, sabi mo, Diyos ko at Ama ko. Sabi ng Ama, tapos pag alis mo sa kapwa mo, alam mo ba Eka, hoy, alam mo ba Eka, naku, binigyan ko Eka, tapos gamang Ekang utang. Subalit ang puspos ng espiritu, kahit ano ginawa sa'yo na kinwento ka, sabi mo, purihin ka Ama. Purihin ka Ama. Purihin ka Ama. Kaya, yan ang napakalaking halaga na mapuspos kayo ng totoo at ang liwanag ay bumilot sa buo niyong pagkatao. Kaya, ito ang kailangan niyo tao. Kung tatanggapin niyo lamang, di kayo mahihirapan. Di kayo magbubuntong hininga. Hindi kayo masasaktan. Hindi na kayo magsasabing, ba't ganun? Ba't ganun? Ba't ganun? Kundi sasabihin mo, Amen. 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 Buhay ba ang Ama?
Buhay bang Ama? Katotohanan ang tinuturan ko? Pakatandaan ninyo, hindi rin tao ang nangungusap, kaya nasasambit ito. Sapagkat kung taong-tao si Kunching, walang alam sa tinuran ko, ni di batid ang nasa ko. Kaya sa makatwid at pawang katotohanan, sino ngayon ang sa harapan nyo? Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal ko kayo. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag, diwa niya'y napagningning, pumpuso ay nabago. Pagpalain kayo tao. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Kaya't kapag dumarata lang inyong pagkatao, huwag tanggapin ang dyablo, kundi kayo ay tumugon sa aking pangalan, kayo ay magliliwanag na totoo. Jesus! Bigkasin mo nila lang, liwanag ay kakamtan. Buhay! Buhay po ba ang Diyos? Napakabuhay ng Ama, ano? Napakasarap mabuhay pagka ganyan. Para bang kahit di ka pakainin, pwede, ano? Para bang kahit hindi ka na matulog, kay sarap. Alam niyo po, pag hindi nangyayari sa akin ng ganon, nalulungkot ako, Panginoon, may kasalanan po ba ako? Bakit? Ano po? Ayoko po mawalay ako sa iyo. Masarap. Sapagkat, pag nagbibilang tao ka, lahat iniisip mo. Ay, may takot ka sa bukas mo. Sa bukas mo. Sa bukas mo. Pag nasa Diyos ka, may bukas pa ka May bukas pa ka. Kaya laging ang pag-asa ko'y, may bukas pa sa inyong pangarap. Huwag kayong manatili sa masama. Ang mabuti ang siyang kamtin, tuturuan ka ng kabutihan at ilalayo sa landas na liko. Kaya hanapin mo ang magtutuwid sa'yo, ang mag-aakay sa'yo sa liwanag. Ang sa'yo'y magpupuno ng lahat-lahat ng kulang mo't bubuhayin ka nang mayroong kagalakan. Kaya itakwil mo ang sarili mong masama nang mapabuti ka ng Amang sa'yo'y dakila. O tao, magnilay ka, magbulay ka, mabubuhay ka. Yan, pumutok na. Teka anak, para lumabas na, mapasalamat ka. Pahinging aksibal, gunting at bula. Operahan natin dyan. Buhay po ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Si Kunching sa dating buhay niya, di niya yan gagawin.
Kung si Kunching di niya yan gagawin, subalit dahil ako gagawa niyan, bukas medyo maluwag na mata mo. Buhay ba nga ma, katotohanan ng sakit tinuturan, o tao, yan ang patutong, hindi tao, kaharap nyo. Sumayin nyo ang kapayapaan, tao ang ginamit ko, makadama kayo. Holeya nenenenay kamana. Haya karamalaya naka. Notola leheleya kama. No karamaneyana. Ne karameneyana. Gusto niyo po ba yung ganyang kaaga? Ha? Ako ayoko. Kasi po ay talo kami sa inyo niyan. Wala na kaming nagawa sa buhay. Puro na lang kayo. Pati niyo naman kami. Sapagkat, katulad ko po, dinabutan ako ni Tatang doon, ano? Noong oras ako nakakaalis doon. Sapagkat, yung pong minimisahe doon iniipon binubuo din na sapagkat meron niyang pag-uukulan gagawin pong ano yan at nang mabasa ninyong lahat kayong mga walang computer. Kaya lang babalikan kita bata ka Mamaya na. Mamaya na. Paghihinugin natin ng konti pa. Sasalang muna natin sa pressure cooker para lumambot. Buhay po ba ang Diyos? Yan ang di alam ng tao May pressure cooker ako palalambutin ko muna. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kasi matigas-tigas pa hindi pa puputok yan Kaya palalambutin muna ng pressure cooker ni Ama. Mamaya na yan palalambutin pa muna ha. Kaya pagbabalik natin dyan medyo malambot na. O ikaw, tingnan ko nga kung lumambot na.
Naka, kaunti pa lang. Tingnan ko nga kung may lumambot na. Naka, kagabi nagwalakat naman. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, napakabuti ng Ama. Alam niyo, pag nagwawala yan, iwanan niyo. Pabayaan niyo mag-isa. Pag namatay siya, de siya. Buhay po ba ang Diyos? Oh, gusto mo ba yon? Gusto mo? Pag nagwawala ka, iwanan ka nila. Ha? Niloloko mo sila eh. Ako di mo ako maloloko. Ha? Ako di mo ako naloloko. Pag ako nandoon sa iyo. Pag nagwala ka. O, teka muna. Tingnan mo. Ito kasi naghahari sa iyo, yung dilim, hindi itong Kristo. Yung kulay, hindi ito, hindi. Isalakan mo nga. Nako, anong amoy? Pawes. Buhay pa ba ang Diyos? Mga minamahal! Nako, walang kwenta yung pasakbit-sakbit pa na yan. Sakbit-sakbit. Itim pa. Tanggalin mo na yan. Kaya umiitim ka. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal! Ano ba yun? Ano connection nun doon? Ha? Nababago ba siya nung kinuwentas niya yan? Hindi ano, lumalala pa eh. Ha? Lumalala. Nabago ka ba? Hindi. Kakatawa ka. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, daming pautot ng tao. Napakaraming pa-etching. Alam nyo, dumiretso kayo kay Kristo. Kahit wala kang nakasakbit sa lalabigan mo. Oh, pasakbit-sakbit ka na rosaryo eh. Pinakikita mong banal ka. Nagpapakabanal ka. Paladasaling ka. Yung pala naman, palamura ka. Buhay ba ang Diyos? Ang minamahal. Tama na. Tama na. Hindi kayo makakadaya sa Ama. Tama na. Sabi niya. Tama na anak. Tama na. Pakatotoo kayo. Buhay ba ang Ama? Oh. Kaya nga ang tanong ko sa'yo, napagbago ka ba nito? Haka na nga. Gusto mo? Kwentas ko sa'yo. Jesus, Jesus, ako'y tulungan mo. Pagdakay, narinig ka ng Jesus mo. Subalit kung di mo gagawin na sako, wala sa'yong magbabago. Kaya't anong silbi ng rosaryo? Anong kwenta ng ulo ng Kristo na inukit sa kahoy o ng ano patao, kundi sinabuhay mo aral kung totoo. Jesus, Jesus, Jesus ang tawag mo, subalit puso mo naman ay bato. May Jesus bang naghahari sa iyo? Sang uso mo ay niluwal mo'y Heso Kristo. Jesus, Jesus na tinatawagan mo, hindi bingi, hindi bulag, kahit kailan tao. Jesus, 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 oh Jesus, ibulong mo lamang, maririnig ka na. Jesus, 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 sa isip mo lamang itatak mong tuwiran. Jesus, 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 sa puso mo'y ganap na ikintal. Doon sa'yo ay kikilos, doon sa'yo ay mabubuhay, doon sa'yo ay gaganap, tutupad. Di mo na kailangan
magsakbit sa liig mo, baka mahawa pa diyan. Jesus, 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 kung tuwirang Jesus ang laman ng puso nyo. Jesus, 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 kung tuwiran nga lamang Jesus ang taglay nyo. Jesus ang mangingibabaw sa isip at damdamin nyo. May liwanag kayo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Ay, Ama ko, kay buti mo. Po, kahit maliit lang, may mata. Kapag ka hindi lumabas yung mata, manganganak, lilipat sa iba. Pag hindi nawala na naman doon sa isa, manganganak, lilipat sa iba. Mayroong 3 uring pigsa. Yung maliit na parang tagyawat lang, mayroong malaki-laki, at yung tinatawag na pigsang dapa. Ano? Pigsang tagyawat siya ng kahalintulad. Kaya may mata. Pinalabas na yung 2 mata, may isa pang mata. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. May tanong po ba kayo? Kung wala, tayo na.
Lord, here I am to answer your call. Lord, here I am to serve and love you. I have left everything just to follow you. Here is my heart. Here is my mind. Here is my soul. Here is my own self. I am for you and you alone. Lord, here I am to answer your call. Lord, here I am to serve and love you. I have left everything just to follow you. Here is my heart. Here is my mind. Here is my soul. Here is my own self. I am for you and you alone. Kung nababatid nyo lang kung ano sinuko ninyo, higit na batid ng Ama kung ano ang pinagkatiwala mo. Sino bagang mangangalaga? Sino bagang magngunguna? Nang dahil binigay mo ganang sarili mo, paaagaw ka ba niya sa kung sinong Pilato? Hindi mga mahal ko kung siyang pangungunahin niyo, kung siyang paghahariin sa isip at damdamin. Siya ang bumuhay sa inyo. Siya ang may karapatan sa lahat ng may buhay, maging hanip man o anuman. Kung ang masamay minamahal, ikaw pang nagpapakabuti. Kung ang masamay pinakakain, ikaw pang mabuting anak niya. Kaya't maging tapat kang tuwiran. Siya ang mangingibabaw. Magagawa mo lamang lahat ng ito nilalang. Kung ganang katauhan, sa kanya mo iaalay. Pagkat tanging siya lang ang sa'yo ay buhay, ang sa'yo ay lakas, ganap pagtitibay. Kaya't kung ilalagak mong lahat ang marapat, na sa'yo'y pinahahalagahan, siya ang mangangalaga, siya ang magbabantay na tuwirang sa iyong buhay. Kaya't ikaw na sa kanya'y tumatalim ang ganap, nagagalak na pawa ang sayong kalooban, maging diwang taglay,
kapayapang nakakamtan. Yan ang pawang katotohanan. Kung kayo lamang ay makatotohanan, sumainyo ang kapayapaan. Pagharian kayo ng tuwiran. Lahat ng gusot ay may sasayos. Lahat ng gulo ay napapayapa. Lahat ng wasak ay mabubuo. Lahat ng nadidimlan ay tatanglawan. Lahat ng wala ay mabibigyan. Lahat ng kulang ay mapupunuan. Lahat ng mayroon ay tuwirang pang sisidlan. Kung tanging Ama lamang maghaharing lubusan, sa tao'y makakamtan ang katotohanan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwirang kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Dahil buhay ang Diyos ay buhay nga. Kumusta ka na, anak? Dahil may Diyos, may oras nang hinahabol. Kaya kayo'y kung gusto'y umuwi na, kung ayaw nyo pa, kami ang iiwan sa inyo. Pagkat kami may tutunguhan, iba naman paglilingkuran. Buhay po ba ang Diyos?